Meron ba talagang kababalaghan sa Yamashita treasure hunting? Katulad na lang halimbawa na mayroon silang nascan, na-detect talaga sa mga high-tech na scanner na may ginto sa ilalim. Subalit, nung kanilang hukayin ay wala silang natagpuan. At isa ring halimbawa na mayroon tayong mga ka-treasure hunter na nagsasabing nahukay na namin ang ginto. Subalit nung aming tinakpan, kinaumagahan ay naging bato sa aming paningin. Mayroon namang iba mga kahon. Subalit kinabukasan nung buksan ang takip ay bato na ito. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon kaya tutok po kayo. Panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat mahalaga po ito para po sa Yamashita treasure hunting. Mga ganito palang pro mortar ba tawag dito? Yan. Mortar. 6 na pera. Ang gamit ko. Pero inaayos namin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito sa CBM na to hanggang 15. Tapos ito tiga QC. Ganito ang legit na. Gold. Yan, ang legit. Yung ilat siya niya. Magkasama. Ito yan sa document naman. Specimen. Ulitin ko yan yung GI report number, pwede na lang i-check yan sa mismong website. Magandang araw po sa kanilang lahat. Mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan o Kamindanawan. Hinautunta nga na ata sa maayong kahimtang. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. May adna adlaw gid sa inyong tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa aton mga kauturan na mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. No, Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon, no, tungkol po sa Yamashita treasure hunting. At ito nga ay ang mga kababalaghan. No? Totoo, tunay ba kaya na may kababalaghan, no, sa Yamashita treasure hunting? Pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, buzzers, haters, no? Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakihit na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta po sa aking channel. At paki-follow na rin po ang aking Facebook page, no? Yusuf Yamato. So tayo na naman po ay continue sa atin pong pagbabahagi ng mga kaalaman tungkol po sa Yamashita treasure hunting. At ang napili nga nating topic ngayon ay tungkol po dito sa mga kababalaghan, no? Tungkol sa mga imposibleng nangyayari sa Yamashita treasure hunting. Alam natin na may mga nilalang, no, na hindi nakikita na masasaksihan natin sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Kahit ang mga scientist nga ay mayroon silang mga nabibidyuhan na mga nilalang, mga bagay na hindi maipaliwanag, no, sa siyensya, no? Kaya tinawag nila itong unidentified flying object o UFO. Yun po yung mga nilikha na iba sa atin, no, na mga hindi nakikita sa ating mata na minsan nakikita ito sa mga kamera. At hindi lang yan, may mga taong nakakakita talaga, no, biglang nagpakita sa kanila na may mga nilalang na imposible, no, may mga mukha na hindi maipaliwanag na nakikita ng ibang tao na hindi nakikita sa mga ibang tao din, na mayroon lang tao na nakakakita at mayroon namang hindi nakakakita.
Katulad halimbawa po ng isang virus o may mikrobyo, no, na ang makakita lang nito ay ang sumisilip sa microscope. Mayroong mga napakaliit na mga bakterya, no, mga nilalang na may mga sari-saring iba't ibang porma ang ulo, no, na kapag sinilip lang natin sa microscope, saka lang po ito pwedeng makita. Ibig sabihin, kahit mahipo mo yan, hindi mo nakikita sa iyong mga mata. At doon lang ito makikita sa mga napakatinding lente, no? Kaya nga itong microscope lamang ang pwedeng sumilip na pwedeng makikita natin. So isa po ito sa mga nilalang na hindi nakikita, mga imposibleng bagay katulad ng mga virus, no? Mga bakterya na iba't ibang klase. Yun po ang mga nilalang na hindi pa natin nakikita sa ating mga mata. Pero nakikita sa mga teknolohiyang high-tech sa ating makabagong panahon. Mayroon pang isang halimbawa, ito pong hangin, no? Ang hangin ay naririnig po natin na dumadagungdung, subalit hindi natin siya nakikita. At kapag dinakip natin siya, inilagay natin sa plastic, no, ang hangin, or inilagay natin sa isang container ang hangin, ay may timbang ito, no, na imposible. Kasi hindi naman natin siya nasisilip pero bakit may timbang siya? So may mga nilikha ang atin pong buong may kapal na hindi talaga nakikita sa ating mga mata. At kung makikita man, ay yun lamang mga taong mayroon pong kakayahang makakita nito o nagpapakita yung mga bagay na yun o mga nilikha na yun sa isang tao. No, may mga pagkakataon na ganyan na pwede natin silang makita sa mundo natin. At bakit mayroon kababalaghan sa Yamashita treasure hunting? Ang mga Japanese Imperial Army po ay mayroon silang paniniwalang ritual, no? Bago nila ibinaon ang mga kayamanang kanila pong mga dala-dala ay nagsisirimunya po sila. Kaya nga tinawag po nila itong sacred, no? The Golden Lily Sacred Treasures, no? Sapagkat sacred kasi mayroon po silang ritual, seremonya na ginawa bago nila ibinaon. At mayroon po silang mga pinagpapatay, no? Pinupugutan ng mga liig bago nila itinago ang mga ginto o mga treasures na kanila pong mga dala-dala. At alam natin na yung mga pinapatay nila o pinupugutan nila ng ulo, liig na mga nilalang na tao ay mayroon yung kakambal, no? Kasabay, kadungan ng mga hindi nakikitang nilalang, inkantado. Sa makatwid, ito po ang magiging parang nagbabantay doon sa kayamanan, yung mga hindi nakikitang nilalang, inkanto, na yan po ang magbibigay hadlang, no, sa sinumang mangangahas sa pagkuha ng Yamashita treasure, no. Yan po ay klaro kasi maging ang mga scriptures, no, mga kasulatan, mapa Bible man ng Christianity o mapa Quran ng Islam, ay mayroon pong mga nilalang ang ating buong may kapal, ang Allah, na hindi nakikitang nilalang. Tinatawag po ito sa Arabic na jinn, no? Jinn o inkanto. Mayroong mga ifrit, no? Mayroong mga white lady, mayroong lalaki at babae na mga hindi nakikitang nilalang o inkanto, na mas may kakayahan sila sa atin, no? May para silang may mga power na binigay sa kanila ng tagapaglikha, no? Yun po ay ginawa ng atin pong tagapaglikha, no? Mga nilalang na kung saan iba sa atin. Sa makatwid,
tunay nga na may kababalaghan sa Yamashita treasure hunting. Ayon kasi sa ating nalalaman, ang mga hindi nakikitang nilalang na ito ay nagkakagusto sa mga kayamanan, no? At ibig sabihin nitong nagkakagusto sila sa mga kayamanang itinago ay kapag kinuha ng tao ay minsan hindi nila pinapaubaya ito, hindi binibigay, no? Kahit na sabihin mong hukayin mo ay nahukay mo na, natagpuan mo na, subalit magiging bato, no? Kasi may mga nakakahukay na ng gold bars, may nakakakuha na may mga kumintong ganito na nahukay na nila, kitang-kita sa mga mata nila na ginto talaga, subalit nung kinaumugahan ay nagiging bato na, no? Pinalitan yun ng mga engkanto or pinalitan ng kasamahan nila, dalawa lang, no? Pwedeng hindi naman nakita, itinago, tapos pinalitan ng iba ng kasamahan nilang nag-trader. Pwede rin yun. Subalit, yung kababalaghan, totoo talaga yun, no? Kasi mayroon ding kwento dun sa amin yun na nabakho nila sa palayan, nakukay na nila yung kahon, no? Tinakpan ng trapal, no? Nung binuksan kinaumagahan ay bato na. Sapagkat mga ambisyuso yung mga naghuhukay, kung ano-ano mga pinagsasabi, mga lasinggiro pa o kung ano mga bisyo ang kanilang pinagagawa, maaring hindi para sa kanila yun, no? Kahit anong hukay ninyo, kahit anong gusto ninyo, kung hindi para sa inyo, hindi ibinibigay, ay hindi talaga mangyayaring mapasa inyo. At isa pa, kapag makuha natin at ikakapahamak ninyo, ay maaring hindi ibigay ito sapagkat maaring may mangyayaring masama sa mga nakakahukay. Ang mga kayamanan kasi ay 100% yan ay may kaakibat, no? May kasamang value kapalit, no? Na kapag kinuha mo yan ay mayroong mga hindi magandang mangyayari, no? Sa buhay, pagsubok, no? Kung mapapansin niyo, kapag kayo ay magsweldo, no? Kapag kayo nagtatrabaho, ito simpleng bagay lang sa tinatawag na logic, no? Kapag kayo ay nagtatrabaho, kapag malaki ang inyong sweldo, ay malaki din ang iniisip mong bilhin. At kapag maliit lang ang iyong sweldo, ay kontento ka na kung ano man ang iyong pwedeng mabili. Ibig sabihin ay may katumbas, no? Fair, pantay lang ang malaki at saka maliit. Kung maliit ay maliit lang ang iyong problemahin, at kapag malaki naman ay malaki ang iyong problemahin. May darating sa iyong malaki din na pagsubok. Si lahat ng bagay sa mundong ito ay pagsubok. Ang iyong mga anak, pagsubok. Ang iyong pamilya ay pagsubok. Ang pira, kayamanan sa mundong ito at pati ang ating paghahanap buhay ay pagsubok, no? Kaya kung mapapansin natin, may mga tao na nakakakuha ng mga kayamanan, subalit may mga masasamang nangyayari sa kanyang buhay. Nakuha niya, pero nagkalitsi-litsi ang kanilang mga buhay. Marami niyang nakakakuha ng mga Yamashita treasure na naging ganyan, no? Nakuha nila, pinilit nilang kunin, nakuha nila, subalit may nangyari sa kanila. Hindi man sa kanilang sarili, subalit sa kanilang pamilya, sa kanilang mga ari-arian, sa kanilang kamag-anak, no? May mga masasamang nangyayari na kapalit doon, katumbas doon sa kanila pong nakuha. Marami kasi ang mga gustong kumuha ng kayamanan, no? Para makaahon, no? Gaganda ang feelings. Akala kasi natin sa ating sarili, yun na ang totoong kayamanan, no? So idagdag natin, ang totoong kayamanan ay hindi talaga yung mga bagay na yan, no? Yung mga ginto, yung mga pera, no? Ang totoong kayamanan ay yung ating pananampalataya, no?
yung kabilang buhay, yun talaga ang totoong kayamanan. Kasi kahit na sabihin natin tambakan ka ng pera, tambakan ka ng kayamanan sa mundong ito, napakasarap ang buhay mo, no? Subalit pag ikaw ay nawala sa mundong ito, yun doon kayo sisingilin, sapagkat ang pera ay pagsubok, no? Ang lahat ng mga makikinang na bagay, ang lahat ng magagandang bagay sa mundong ito ay kapahamakan sa kabilang buhay, no? Yan po ay totoo. Kaya nga pag mayroon tayong pera, ay mayroong tinatawag na ikapo, no? Mayroong tinatawag na buwis, mayroon naman na ibinibigay mo ito para makatulong ka sa kapwa. Subalit ang karamihan kasi sa tao, no, sinasabi kapag nakakuha ako nito, nakakuha ko ng kayamanan, ganitong gawin ko. Pero pag nasa kanya na yun, ay nagbabago ang kanila pong mga pananaw, mga sarili. Kaya nga pagsubok pagsubok ang kayamanan. Kaya yun po ang dahilan kung bakit kapahamakan ang pupuntahan ng maraming nakakakuha ng kayamanan. Ang totoong kayamanan ay ang ating sarili, yung ating ginawa na mabuti, at yung pinaka number 1 ay ang dasal, no? Yung worship sa tunay na sinasamba. Si Ali pa. Yan, gaganunin na siya ngayon. Kaya niya na siguro ano yun yan, pitikin. Tinan mo, anuhin na lang yan. PC-14. Kamay. Veteran mo? Oo, veteran na to. Hindi mo na kailangan kalas-kalasin, ano? Yapos lang kailangan. Tsaka sir, ang lakas talaga ng ano, ng equipment sir. Grabe ang galaw, ano? Okay lang daw, hila, wag lang... Huwag nang buhat, oh. Hindi, nakaharang. Ano? Wala. Wala na? Ikas na. Baba mo, Jer. Baba mo. Ilapot. Yan. Yan, okay na. Jer, sabi ko ba dito? Ha? Sabi ko dito. Hindi na abot eh. Hindi na. Kasi yung kabina.